Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts, fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Naantala mga kaibigan yung proyekto at programa ng Kapitolyo ng Occidental Mindoro na luhod dun sa pag-aantala ho ng pondo. Bakit naman hindi ho suportahan o ang taga-Occidental Mindoro ang makikinabang? At kaugnayang hanga ho nito, nasa linya ng ating komunikasyon si Occidental Mindoro Governor Gadiano, si Rex Kayanong sa DZME. Opo, Rex, Eduardo po, Eduardo Gadiano po. Apo, tama-tama, kapangalan niyo si Eduardo Manalo. Eduardo, guys. Opo, kumusta po kayo? Apo, ayos lang po. At Governor, tayo napapakinggan sa DZME. At ano po yung naging dahilan kung bakit naantala yung paglabas ng budget sa lalawigan para ho doon sana sa pagpasok ko ngayong taong 2021? Ang sinasabi kasi ng Sangguniang Palalawigan ay yung unrealistic projected income. Mm-hmm. Kasi yung last year na projected income namin ay 120 million. Ngayong 2021, ang target namin, projected income namin ay 130. Ibig sabihin, nagdagdag lang kami ng 10 million. So, yun yung sinasabing unrealistic. Kasi nung nakarang 2020, hindi na-realize yung mga 36% lang yung na-kolekta based on doon sa 120 na projected income ng 2020. Pero may dahilan naman yun. Kasi alam naman ninyo, March pa lang, nag-lockdown na talaga ang Pilipinas dahil sa COVID eh. Kaya lahat naman ng provinces, even the national government, hindi na-realize yung kanilang mga target. Apo, at Governor, bali, ano pong mga programa ng Kapitolyo na apektuhan nito? Ay marami. Siyempre, pagka reenacted, mayroon talagang mga programs na hindi pwedeng galawin, saka yung mga project. Marami naman nakaprogram. Ibig sabihin, hindi may papatupad yun. Kung ano lang talaga yung allowed na galawin, pagka reenacted budget, halos pampasweldo lang halos lahat yan, saka mga MOE lang ang pwedeng galawin dyan. Apa? Pero yung mga ibang programs at saka projects ay hindi pwedeng ipatupad. Apo, at meron nga mga nagtag sa aming Facebook account, sa aming mga Facebook page, yung mga job order, nawalan ho ng trabaho dyan ho sa Kapitolyo, Governor? Oo, kasi ganito yan, kung ano yung budget mo lang ng 2020, ay siyempre computed yan ng 12 months. Annual appropriation kasi yun, 12 months. Ilan yung kayang budget lang ng salaries and wages? Alam ko, 6,600 ang 6,600 ang mga job orders eh. Yun lang ang pwedeng i-hire. Kasi yung total appropriation mo divided by 6,600, divided by 12, ayun yung dapat na i-hire mo lang kung ilan yung total nun. Apo? Kaya apektado. Kasi dati, ang computation kasi dati ay mga 9 months lang. January to September, tapos yung October, November, December ay sinasalang na lang sa supplemental budget para may pampasweldo. Apo, Governor, sa inyo pong balagay, ito ba'y nahaluan ho naman ng politika dun ho sa pagkantala ho, dun ho sa resulta ho ng enacted budget? Hindi ko alam, pero kasi yung pagdating dyan sa projected income ay sa function na kasi ng executive department yung pag-project, kung ilan yung ipo-project mo income. Pero hindi na trabaho ng legislative department. Tama po. Kaya tapos yung projected income naman namin ay ginawa namin ng collection strategy. Paano namin marirealize yung projected income. Kaya maliwanag naman yung presentation doon. Apo, lalo na ho ngayon, may mga ilang LGU, province na magre-release na ho ng pondo para bumili ho ng vaccine o bakuna. Sa Occidental Mindoro, ano ho ang plano ho dyan, Governor? Tungkol doon sa COVID response, yung kung reenacted budget, 2020 budget yung gagamitin namin. Apa?
So, ibig sabihin, itong 2020 budget kasi ay nai-program at saka nai-budget ito nung second quarter pa ng 2019. So, ibig sabihin, ay na-prioritize siya ng third quarter. October ay nakasubmit na. So, wala pa rin COVID noon. Kaya nung ma-approvean siya, ng 2020, walang COVID response doon. Kaya kung yun ang gagamitin namin, walang COVID response. Kaya isa yan sa problema namin. Yung COVID response, lalo ngayon, may bagong variant, yung bagong strain ng COVID, ay delikado. Tama po. Siyempre, may mga pwede naman kaming galawin doon dahil sa may mga program sa health doon na pwede namin gawin para sa COVID response. Pero yun, mga apektado yun, pati mga programs, mga projects, na tsaka services. Kasi dito, pag nagpagamot ka Rex dito, libre pag na-confine ka sa mga district hospital. Ang problema, Governor, nung last year, kumbagay sunod-sunod ho na bagyo, ang naranasan na Occidental Mindoro at halos maugarin ho yung pondo ng inyong Kapitolyo, Governor. Oo, bagyo, tapos yung ang COVID na lockdown, yan ang nagpa-kuhan talaga eh. Kaya talagang stop lahat ang operation, walang mga construction, walang collection sa quarry tax, dahil siyempre stop lahat ang trabaho. Kaya talagang understandable naman kung bakit hindi na-collecta yung hindi na-realize yung projected income. At kamusta ang relasyon nyo ni Congressman Sato sa Occidental? Ay, nag-declare na siyang lalaban na governor eh. Kumbaga, napakaaga. Ako nga, pinag-iisipan ko pa kung lalaban ulit ako eh. Napakaaga pa para sabihin naman niya. At kaya tuloy, iba na. Lahat ng galaw ngayon, may halong politika na tuloy. At dapat yan may magtulong-tulong muna kami para sa kapakanan ng mamamayan. Ibig sabihin, nag-declare na si Congresswoman na lalaban na gobernador. Oo, kasi sa lahat ng mga radyo na ina-interview siya, gano'n na yung sinasabi niya eh. At may mga nakuha kami na info na parang kayo daw lagi nag-uusap ni Greco Belicat para may kaugnay ho din sa kanya, napasama sa listahan? Hindi naman kami nag-uusap, pero magkapartido kami yan, pero hindi kami nag-uusap. Okay, Governor, mensahe po sa publiko. Ayun lang po at kalimutan mo na yung politika at tulong-tulong na yan. 2022 pa naman ang eleksyon, tapos baka hindi pa matuloy at baka di ba, hindi natin alam mga mangyayari pa, napakatagal pa, 1 taon kalahati pa yan eh. Ang sinasabi ko lang ay magtulong-tulong muna kami para sa kapakanan ng mamamayan. At siyempre, lahat naman kami mga elected officials, mamamayan ang aming boss, dapat paglikuran namin sila. Di ba dati rin naman yung governor ho dyan, si Nene Sato? Opo, 18 years. Dalawang term po siyang governor dito, 18 years. Hindi nyo ho ba na itanong? Baka may nakalimutan sa Kapitolyo. Yun nga, hindi, sabi ko, ano ba yung nakalimutan niyang gawin na hindi niya pa nagagawa at may kailangan bumalik siya. So 18 years ako, 3 years lang, palagay ko, marami na rin ako nagawa dito eh. Ibig sabihin, 1 and a half pa lang pala, 1 and a half. Sabihin nyo gabi, napakatagal mo. Ako muna. Diba po, at kita naman ng mamamayan, kaya yung mamamayan pa rin yung mag-decide bandang huli dyan. Kami nagpapasalamat po, Governor Gadiano ng Occidental Mindoro. Governor, mabuhay po kayo. Maraming po salamat, Karex. Maraming po salamat. Yan ang tinig mga kaibigan ni Governor Eduardo Gadiano. Bebantaki mo eh. Naka 18 years pa lang governor ho si Congresswoman na Sato. At si Governor na rin ang nagkwento sa mga local station sa Occidental Mindoro. Nagsasalita na si Congresswoman na babalik ho sa Kapitolyo.